Kumusta mga ka-solar? Hindi mo pa ba alam kung paano mag-wiring at kung paano paganahin ang UPS load ng SRNE hybrid inverter? Kung ganon ang video na ito ay para sa'yo. Ito po ang SRNE hybrid inverter, bubuksan lang po natin ang takip nito sa baba para makapag-wiring. Sa pinakababa nito ay ang takip para sa wire ng UPS load or yung AC output ng inverter. Tatanggalin natin ang takip na ito. Mayroon itong kasamang insulator sa loob na may 3 butas. Sa butas na ito ay dadaan ang 3 wire. Ang unang wire na nakakulay blue ang line wire. Ikalawa ang negative wire na nakakulay puti. Pangatlo naman ito ang ground wire. Pagkatapos may kabit, kabit naman natin ito sa load breaker, or UPS breaker. Noong una ito po ang breaker na ginamit ko. Pero hindi ito safe kaya pinalitan ko na ito ng iba, makikita nyo po ito mamaya. Tingnan nyo po ito, makikita po natin dito na UPS load lang po ang ginamit ko dito sa bahay. Paano malaman? Itong binilugan ko ang konsumo ko sa ngayon. Kunti lang ito kasi pinatay ko muna yung ibang appliances for safety purposes. Hindi ko rin ililipat ang hybrid grid mode sa from limit power to home load to limit power to UPS load kasi wala naman itong grid. Ang battery naman ay hindi ko na rin ililipat from battery to home load to battery to UPS load. Automatic na po nagagana ang battery to UPS load. Malaki po ang harvest ko from solar kaya napupunta ang sobra nito sa battery. Tingnan ulit yung wiring ko. Pinalitan ko po ng bagong RCBO breaker yung unang breaker na kinabit ko dito. Mayroon po itong SPD. May mga protection po ito katulad ng overload, leakage, overvoltage, at lightning protection. Napapansin po natin dito na umilo po ito, ibig sabihin po, buhay po ang linya nito papuntang load. Pansinin din natin ang grid breaker nito ay naka-off po kaya wala pong kuryente na nanggagaling sa grid. Walang supply from grid. Tingnan nyo po ito yung second meter ko sa loob ng bahay. Dito po dadaan ang power from grid. Naka 0 watts po ito kaya wala pong kuryente na kinuha galing dito. Naka-0 din itong grid sa inverter. Pero gumamit po ako ng ETS para kung walang kuryente from solar automatic po itong lilipat sa grid. Ito yung linya from grid. Kung papatayin ko yung metro ko from grid gaya nito, mawawala po yung ilaw dito. Ngayon i-on ko ulit, bumabalik po yung ilaw. May kuryente na ulit ang grid port ng ETS. Ipapakita ko po kung ano ang mangyayari kapag papatayin ko ang linya from UPS load. May konsumo po na kinuha from UPS load. Naka-on ang UPS breaker ko. Tandaan din na nakailaw po ang 2 linya sa ETS.
Naka-priority po ang UPS load ko sa ETS ko. Ngayon papatayin ko na po ang UPS breaker. Tandaan din po na umaandar din po ang TV, ilaw at ceiling fan ko. Ayan, naka-off na po, pero tingnan nyo po, hindi po namamatay ang TV, ilaw at ang ceiling fan. Pero wala na pong konsumo galing sa UPS load. Ang metro ko naman ay may konsumo na nakatatak. Galing po ito sa grid, hindi sa inverter. Patay na kasi ang linya from UPS load ng inverter. Wala na ring ilaw ang ETS ko from UPS load ng inverter. I-on ko po ulit ang UPS load breaker papuntang load. 0 na ulit itong sa grid. Buhay na ulit ang dalawang linya ng ETS. May nababasa na ring konsumo ang UPS load ng inverter. Normal na ulit ito. Kapag may kuryente from inverter galing sa UPS load, wala pong kuryente na papasok from grid kasi naka-off po ang grid nito sa inverter. Lahat po ng power ay nanggaling lang po sa solar or sa battery. Yan po ang UPS load or maaari nating tawagin na off-grid. Hanggang dito na lamang ang video natin mga ka-solar. Sana may natutunan ka sa videong ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli.